Sa taya ng Manibela, aabot daw sa 6,000 ang kanilang miyembro ang nag-withdraw mula nang magsimula ang programa. 2,000 naman sa bilang ng piston. Dati nakakabiyahe sila ng 5 hanggang 6 na beses sa isang linggo. Ngayon po 2 beses na lang. Imbes na dumami, tila nabawasan pa raw ang mga nagpa-consolidate sa ilalim ng PUV modernization sa pagtatapos ng deadline nito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kahapon nagtapos ang 45-day extension na binigay ng LTFRB para sa mga transport group na nais pang magpa-consolidate sa ilalim ng PUV modernization program. Ito ang naging tugon ng LTFRB sa hiling ng Senado na ipagpaliban ng deadline. Pero sa halip na madagdagan, nabawasan pa raw ang bilang ng mga nag-consolidate base sa datos ng transport groups. Sa taya ng Manibela, aabot daw sa 6,000 ang kanilang miyembro ang nag-withdraw mula nang magsimula ang programa. 2,000 naman sa bilang ng piston. Dati nakakabiyahe sila ng 5 hanggang 6 na beses sa isang linggo. Ngayon po 2 beses na lang kasi iniipit na sila dahil nga ang gusto ng kooperatiba, yung modern na lang ang patatakbuhin. Napagpapakita pa rin talaga ito na hindi pa rin talaga naaabot ng LTFRB at ng gobyerno. Yung sinasabi nilang 83% na nasumply sa ng programa. Ang mula nung pumasok sila sa corporation, ay nawala yung kanilang pangaraw-araw na kinikita dahil sa kanilang boundary. Kaya't ang sabi nga ng mga operator, sumunod nga kami sa programa pero kami yung nawala ng kabuhayan. Magpupulong daw ang dalawang grupo para pag-usapan ang planong makipagdialogo sa Department of Transportation para payagan silang magparehistro at mag-renew ng prangkisa kahit hindi pa nakakapag-consolidate. Kahit hindi po kami consolidated o kahit hindi kami kasali sa mga transport cooperatives, sana makapagpa-register pa rin kami ng aming mga motor vehicle, ng aming mga jeepneys para makabiyahe pa rin po, lalo na ngayon na magpapasko at bagong taon, wala, ang hirap po ng biyahe. Around 8,000 operators and drivers of public utility vehicles who had previously applied for consolidation under the PUV modernization program have withdrawn, according to transport groups. Advertisement. This was after the 45-day extension given by the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, for consolidation ended on Friday. November 29, Transport Group MANIBELA said 6,000 of its members and 2,000 members of Piston have left the consolidation scheme. Dati nakakabiyahe sila ng 5 hanggang 6 na beses sa isang linggo. Ngayon po, 2 beses na lang kasi iniipit na sila dahil nga ang gusto ng kooperatiba yung modern na lang ang patatakbuhin, said Marval Buena, MANIBELA chairman. They used to drive up to 5 times a week. Now, they can only do 2 times a week since the cooperative only prioritizes the modern ones. Pagpapakita pa rin talaga ito na hindi pa rin talaga naabot ng LTFRB at gobyerno yung sinasabi nilang 83% na nag-comply sa usapin ng programa. Mula nung pumasok sila sa corporation, ay nawala yung kanilang pang-araw-araw na kinikita dahil sa kanilang boundary. Sabi nga ng mga operator, sumunod nga kami sa programa pero kami yung nawalan ng kabuhayan, said Modi Floranda, Piston National President. This shows that the LTFRB and the government still haven't reached what they say is 83% who have complied with the program. Since they entered the corporation, they lost their daily income because of their boundary. The operators said we should follow the program. But we are the ones who lost our livelihood. The two groups aim to communicate with the Department of Transportation, DOTR, to allow them to register and renew their franchise even though they have not yet consolidated. Kahit hindi po kami consolidated o kahit hindi kami kasali sa mga transport cooperatives, sana makapagpa-register pa rin kamo ang aming mga motor vehicle. Ang aming mga jeepney para makabiyahe pa rin po lalo na nagayang magpapasko at bagong taon, ang hirap po ang biyahe, said Valbuena. Even though we are not consolidated or even if we are not involved in transport cooperatives, I hope we can still register our motor vehicles and our jeepneys so that we can still travel. Especially now that Christmas and New Year are coming, it is difficult for the drivers. GMA Integrated News is still trying to get comments from the LTFRB and DOTR.